Hinahanap ngayon ng mga otoridad si Bato de la Rosa matapos nga itong ilaglag ni Kerwin Espinosa na di umano'y isa sa may pukana sa mga anomalyang nangyari noong Duterte administration. Ayon sa kinauukulan nais umano nilang makuha ang panig ni Bato upang may pagtanggol at malinis nito ang kanyang pangalan. Samantala ayon sa ilang kaanak ni Bato ilang araw na daw na hindi umuuwi si Bato at nag-aalala na daw ang mga ito na baka may hindi na magandang nangyari, matapos ngang mabuko ang mga ginawang kasalanan. Narito panoorin ang video kung ano na nga ba ang nangyari kay Bato. May Aspedea, how was the late Mayor Rolando Espinosa and Kerwin Espinosa described in the original list of the war against drugs? Ano po ang nakadescribe doon sa inyong files? Your Honor, in the original list, they were described as drug lords. Both of them? Yes, Your Honor. Okay. Now, Mr. Espinosa, hindi ko na po kayo tatanungin tungkol dun sa event sa tatay ninyo. Kasi, as your lawyers very well know, I consider them as hearsay. Kasi hindi first-hand information yung sagot mo sa akin. Di ba? And you can ask your lawyers. Tama rin po ba? Yes. Now, ang gusto ko lang pong tanungin sa inyo is, dun sa inyong affidavit, sinabi ninyo na sumunod lang kayo sa plano. Ano po yung plano na sinasabi ni then Chief PNP Bato de la Rosa? Pakilinaw po yun. Sa Mr. Chair, sa pagkaintindi ko na plano sa patungkol doon sa sinasabi ko, ang plano ay idiin ang mga taong binigay niya na pangalan, idiin sa kalakaran ng droga at protector ng droga. Specifically, si Senator De Lima, Senator Laila De Lima, Peter Lim, Peter at Lim, Peter Ko. Peter Ko, Lovely Impal, Yes. at General Luot. Dahil nung panahon na yon, nagkakaroon ng hearing sa Senado tungkol sa participation ni Senator De Lima sa illegal drugs doon po sa Bilibid. Tama po ba yan? Yes po. Yes, tama. Now, noong panahon na yon, yung driver ni Senator De Lima nagtago, di po ba? At eventually nahuli. Tama po yun, Mr. Chair. Kaya nung ikaw ay nanggaling o nakuha sa Dubai, dinala ka rito sa Camp Crame, doon kayo nagkita ni Mr. Dayan. Hindi po kami nagkita, Mr. Chair. Through cellphone lang po kami nag-usap at hindi kami nagkita personally. Bakit kayo dapat mag-usap? Kanino pong utos? Kay General Bato po, Mr. Chair. Ano dapat yung pag-usapan nyo sa utos ni General De La Rosa? Mr. Chair, mag-usap daw po kami, Mr. Chair, ng tungkol doon sa mga date na binanggit namin at sa mga lugar na nangyari. Kung saan nangyari kasi hindi nagkatugma ang mga statement namin sa panahon na yon. Bakit kailangan magkatugma yung statement mo at saka statement ni Dayan? Para siguro, Mr. Chair, na paniwala ang isang senaryo. Kasi kayo po ay resource person dun sa Senate hearing? Yes po, Mr. Chair. Okay. Anyway, alam mo naman siguro habang ikaw ay nandun sa Abu Dhabi na merong sinabi si President Duterte na based on reports during that time, shoot them if late Mayor son resist arrest.
Nalaman mo rin ba ito? Opo, yun din ang dahilan na ang plano ko talaga, hindi na talaga umuwi dahil ako mismo nakakita sa balita sa CNN na sinabi ni Presidente na po sila basta musukol. At nalaman mo rin ba na si Gerald De La Rosa, who was then the chief PNP, ay nagbigay ng shoot-on-sight order laban sa iyo when he stated in a news article, De La Rosa to Abuera Mayor Sanz, surrender or die? Yes po, Mr. Chair. Yung tatay po ninyo sumuko sa otoridad noong August 2, 2016. Tama po. Tama. Tama po, Mr. Chair. And unfortunately, November 5, patay po siya. Opo, Mr. Chair. Yes. Anyway. Now, meron ding ang happy ng Albuera noon ay si then Major Jovi Espinido. Yes po, Mr. Chair. At alam mo rin ba na pinagre-resign niya yung tatay mo? Um, Panahon na yun? Oo. Na sinabi yun sa akin ng daddy ko na pinilit siya ni Espinido na bumaba sa kanyang pagka-mayor, mag-resign na daw. And there was also a raid conducted on your parents' house, which allegedly yielded 88 million worth of shabu. Yun ang nakalagay sa report ng mga pulis, Mr. Chair. So, alam mo na nangyari yun? Opo, Mr. Chair. Meron ka bang naging girlfriend na Ana Luliaguno? Naging asawa ko po yun si Analo Liagono po, Mr. Chair, nung ako ay na-detain sa Cebu City Jail po. Naging asawa mo nung ikaw ay na-detain? Opo, doon kami nagkakilala sa loob, Mr. Chair. And naging asawa mo siya. Ano naman ang kaugnayan yung dalawa kay Jeffrey alias Jaguar Diaz na isang drug lord din who was allegedly killed in Las Piñas? Pakiulit po, Mr. Chair. Ano po ang kaugnayan nyo dalawa kay Jeffrey Diaz alias Jaguar, a drug suspect allegedly killed in Las Piñas? Yung asawa ko po, Mr. Chair, may relasyon, parang naging girlfriend, naging kabit ni Jaguar Diaz po, Mr. Chair, sa panahon na yun. At iniwan ako. Oo, naghiwalay kayo at sumama kay Sir Diaz. Anyway. Opo, Mr. Chair. Doon din sa panahon na yon, nung kayo po ay nasa kustodiya ng ating otoridad, sinisigaw mo nung panahon na yon na you will tell all but you're not a drug lord. Pero doon sa listahan ng original list ng Drug Watch, ang description po sa inyo ay kasama sa drug lord. Kaya una kong tinanong yung PDEA kung ano ang meron o saan ka naka-categorize kayong mag-ama. Sabi nila, drug lord. So, pero nung ikaw ay nandito na sa ating bansa, you were shouting to heaven na sasabihin mo ang lahat, pero hindi ka drug lord. Yun ang pinagsisigaw mo eh. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Hindi po ako drug lord. Sigurado ka ron? Opo, Mr. Chair. Ano kaya ang dahilan bakit nakalista ka na drug lord doon sa original list ng war on drugs? Hindi ko alam, Mr. Chair, o baka may gustong ma-promote sa politika din na hindi po ako drug lord. Hindi po ako drug lord. Para sabihin ko sa taong bayan, hindi ako drug lord. Pero naging isang adik-adik ako. Naging drug user ako. 22 years ago. Naging drug addict po ako. Pero hindi po ako drug lord.
yung mga statements mo doon sa Senado during the hearing, binawi mo lahat maliban sa isa. Yes po, Mr. Chair. Ang hindi mo, binawi mo lahat yung sinabi tungkol kay Senator De Lima, di ba? Opo, Mr. Chair. Maliban lang sa isa na statement mo. Yung statement mo na paghihingi ni Colonel Marcos ng 3 million, yun ang hindi mo binawi eh. Tama? Tama po, Mr. Chair. At nakalista rito kung paano ang paraan, paano hiningi at paano ibinigay yung pera ng tatay mo kay Colonel Marcos. Tama po, Mr. Chair. Yes. Thank you. Now, may I know why Colonel Marcos is not around? Mr. Chair, Yes, wala po Congressman. si While waiting for the if I may Yes. just ask a short question kay Yes, kay Mr. Kerwin. Kerwin, ano bang negosyo ng pamilya nyo sa Albuera? May hotel po kami, Mr. Chair. Hotel. Hotel po. Pwede bang sa inyo yan? Sa inyo yan? Kayo may-ari mismo ng hotel? O may Opo. pamilya nyo lang? O may Pamilya, mga kasosyo pamilya. kayo? Pamilya namin po. Pamilya lang. Sige. Colonel Marcos is ready here. Please proceed. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Colonel Marcos, Yes, sir. how long have you been in the service? Bali, nag-30 years, sir, nung May 2, sir. 30 years and May 2. Out of the 30 years, how long have you been with CIDG? Since July 2016 up to present, sir. Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Ah, Gusto mo sorry. pa mag-addition pa ako o mag-subtraction eh. 16, Kaya ako nga 17, tinatanong sa'yo, ikaw dapat nakakaalam kung ilang taong ka na sa CIDG. 8 years, sir. 8 years. Continuous yun or may break? Continuous na naman po, sir, except nung na-restrict, si IDG pa rin naman ko nung restrictive custody ako, pero until sa time na nakulong kami for 4 months, pero ano kami, sir, automatic leave of absence, pero si IDG pa rin yung unit namin. Gerald Torre? Is Gerald Ernia present? Kindly please take your seat. Have you taken your oath, Sidney? Not yet, Your Honor. Kindly take your oath. Comsec. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God? Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you, Comsec. Gerald Ernia, how long should a police officer stay in a certain position pursuant to your rules and regulations? In our existing policy, Your Honor, for key positions like CIDG, as regional chief, the maximum tenure is 2 years, Your Honor. That's the maximum. But you Maximum, can relieve, you have been relieving people even if they've stayed there in that position for only 1 year. That's possible, Your Honor. It's happening. It's not possible. It has happened. Yes, it's happening, Your Honor. Yes. Hindi, huwag mong sabihin na it's possible kasi ginagawa ninyo eh. Now, Gerald Torre, is that also your policy at the CIDG? Are you following the policy of your national headquarters? Yes, sir. And may I know why
Colonel Marcos is still occupying that post? Sir, he is already relieved, sir, since 2 days ago, sir. 2 days ago. So wala na. Yes, sir. So ngayon nyo lang sinunod. Nung dumating ka, saka lang nasunod yung policy. Kasi nung panahon ni... kasi tinanong ko rin yan nung nandito si General Karamat eh. And he was not able to remove Colonel Marcos from that post. Kaya tinatanong ko. Thank you. Now, kanina, Colonel Marcos, you stated na yung 5.1 billion na financial transaction ay nanggaling sa AMLAC na kumausap sa iyo sa isang seminar, pangalawa nung nautusan ni Gerald Ubusan na pumunta yung mga AMLAC representatives doon sa lugar mo, sa jurisdiction mo. Tama? Yun ang sinagot mo kanina, Colonel Marcos, di ba? Sir, pardon po, sir. Hindi ko na masyadong maklarify yung question. Pasensya na po. Sinusundan ko lang yung katanungan kanina ni the Honorable Paduano. Ang sinagot mo kanina tungkol dun sa 5.1 billion na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa ay nanggaling sa dalawang AMLAC representative. Na una, sinabi sa iyo sa isang seminar. Pangalawa, binago mo, sinabi nung dalawang AMLAC representative nung inutusan o sinabihan ni General Ubusan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo. Tama? Opo, sir. Tama po, sir. Oh. Ang pangalan po niya, sir, Attorney Joseph Tambago. Bakit Yung kanina isa, sir. nung tinatanong ka ni Honorable Paduano, Kwan? Sir, Hindi mo masagot-sagot kanina. nagtanong po ako sa mga kapwa RC ko nung panahon po ni General Ubusan. Kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so sinasabi mo na yung financial transaction na worth 5.1 billion ay AMLAC ang nagsabi. Yes, sir. AMLA po. Taga-AMLA po, sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya nyo na nakuha sa raid na ginawa nyo. Now, alin na po ang totoo? Bali po, sir. Hindi, tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po yung... Kanina, ang sinabi mo doon sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa iyo, sinabi mo, AMLAC ang nagsabi sa iyo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Based on the figure po yan. You want me to get the records or the minutes of this hearing? Sir, Kahit na may edad ako sa iyo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi, sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yun ang tanong ko, hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite you for contempt. Bali po, sir. If you fail to answer, because under Section 11, failure to answer any question from any representative of this House will merit contempt. Totoo po yun, sir, na... Alin ang totoo? Totoo po yun, sir, na binigay ng AMLA yung information sa figure, pero totoo din po, sir, na based sa raid ni Espinido, doon namin nakuha ang impormasyon sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si AMLA para tingnan kasi silang lang naman, sir, ang nakakakita sa bangko kung magkano, sir, ang laman. Di po wala kaming idea during that time na raid, nung pinaila namin ng kaso, ang meron lang kami, yung pangalan lang ng corporation. So binigay po namin yan sa AMLA, sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Kaya later on, sir, nung nakita kami... May naunang nagtanong sa iyo na congressman dito. And you said na, ikaw nga sumagot eh, na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5+ billion. Yun ang sagot mo kanina eh.
Tapos nung si Congressman Paduano na nagsasabi, sinabi mo na ang nagsabi doon sa 5.1 billion na yon ay yung taga-AMLAC. You're imputing wrongdoing to representatives of the AMLAC because I know na hindi dapat nila sabihin yun. Hindi naman siguro Kasi kung kami nga nagtatanong sa AMLAC, hindi nila sinasabi eh. siguro sir na-confuse lang yung pagbigay ko ng No, information. so, would you say na yung pag-confuse mo, you lied? Hindi naman po sir kasi no mag-grade po ang CIDG at saka si Espinido, doon po namin nakita yung mga cheque sir, kung kanino inisyo, sino po yung mga involved. So obligado po kami mag-report po sa higher headquarters na ito po yung mga na-found out naming documents. Tapos po, ito po ipinasa po sa AMLA, in which po nag-feedback po yung AMLA sa amin kasi kami man po ang nag-request ng investigation doon sir sa mga account. Kaya po kami sir sinabihan na yung laman nung account ganito po kalaki. I would like just to advise you, Colonel Marcos, na you should be forthright in your answers to the questions propounded by members of this committee. Yes sir. Sorry. Ayaw namin yung nag-flip-flop ka. Maliwanag siguro yun. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Kaya nga sabi ko, antayin mo na ako ang magtanong sa iyo. Yes, Mr. Chair. Yes. Now, on August 12, 2016, jailed drug lord Edgar Alan Alvarez was shot dead inside the maximum security compound of the Leyte Regional Prison in Abuyog, Leyte. Tama. Correct, sir. At kayo po ang nag-lead ng CIDG Region 8 sa operation na ito. Hindi po kami ang main lead but our role, sir, is to the application of search warrant. It was led by the Police Regional Office 8, sir. It was led By the mismo, sir, ng Police Regional Office 8. We as supporting unit, our role was to apply for the search warrant. Okay. Sige. Alam mo, Iho, wag mo akong pagbubulahin sa operation ng CIDG. Kasi naging chief ako ng NCR CIDG hanggang ako yung naging head ng National CIDG. And you're not being forthright in your answers. Now, doon sa, yun yung una na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Tama? Sa Abuyog, sir? Abuyog po. Yung kay Alvarez. Opo, sir. Sa Abuyog Penal Colony. Yes, yun nga yung first. Yun yung first. Kasi tinanong ka kanina ng isang kasamahan ko rito whether meron pang nangyari na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Sabi mo, oo. Opo, sir. Oo. Pero dadalawa lang yun sa buong Pilipinas. Ano sa tingin mo? Sa iyo lang nangyari? Meron pang isa, sir, pero hindi ko ka-unit, sir. Taga Pro 8, sir. It was led by Colonel nag-apply din sila, sir, sa baybay ng City Jail. In-implement din po nila. Kaya nga, doon nga lang nangyari. If we go back to history, maski nung ako yung naging chief ng CIDG, walang nangyaring ganyan. Kasi ang protocol, nagkikipag-usap kami sa jail superintendent. Hindi ko alam kung kailan nyo binago yan. Ngayon lang nangyari sa CIDG, nag-a-apply ng search warrant sa isang jail facility, which is supposedly controlled by government. Di ba? O, sa inyo lang talaga nangyari. Yung sa amin during that time, sir, sinubukan lang naman po namin kung pa-approbang po kami ng judge, sir. Yun lang ang, pero kung hindi naman... Tama yung sinasabi ni Honorable Paduano kasi may rason kayo. Di ba?
wag mo na akong paikutan. Mas magaling ako magpaikot sa ulo mo. Okay? May I know, how many search warrants did you apply for doon po sa Abuyod kung saan nakadetain si Mayor Rolando Espinosa? Only one, sir. Isa lang po. Only one? Opo. Hindi kayo nag-apply ng search warrant for a certain Mr. Yap? It was on the same search warrant, sir. Dalawa po yung subject. Bali, dalawa sila, sir, na ano. May know, are you telling the truth? As far as I can recall, sir, parang, sagutin mo ako, are you telling the truth? Yes or no? in my kung honest, sumasagot ka kung hindi mo alam, in my honest belief, sir, isa lang po. Kasi ako po may hawak ng search warrant nung pumasok kami, sir. Isang papel lang po. Yung mga DOJ, pwede ba yun? You applied, based on official records, Colonel Marcos, you applied for search warrant on cells 1 and 2. Tig-isang search warrant. Totoo po yun, sir. Dalawang cell, sir. Cell 1 and 2. Pero, Kita nga, dalawang search warrant, cells 1 and 2. Pero si Mr. Yap was detained sa cell number 7. Pero patay pa rin siya. oh, sir, parang totoo. Yes, yun ang sinasabi totoo ko. po yan, sir. Totoo po. Totoo. Paano nangyari yon? Kaya dalawang search warrant dahil kay Mayor Espinosa for violation of the Comprehensive Firearms Law. Ang kay Mr. Yap for violation of Republic Act 9165. Oh, tama po yun, sir. Ay, mas marunong pa ako sa iyo. Ikaw nag-conduct doon at mali yung ginawa nyo. Tell me. Tell me, alin ang tama doon sa ginawa nyo? Nag-apply kayo ng search warrant, tapos grinantan. But did you follow the protocol para pag-apply ng search warrant? I believe so, Major Laraga, sir, follow the procedure. Gerald Torre, will you please bear me if I'm right? Kayo nakatanggap ng informasyon galing kay Mr. Olendan ba yun? Diba? Mr. Olendan, yung inyong deponent, diba? Oh. Tama. Ikaw nagsabi rin kanina eh. Narinig ko rin sa iyo kanina. Kung nakikita mo man lang akong nagbabasa, nakikinig ako sa sinasabi mo. Diba? According to official records, yung witness mo po ninyo, deponent is a certain Mr. Olendan. Would that be correct? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Would that also be true? Siya rin ba ang inyong deponent kay Mr. Yap? Isa lang din po. Siya din, sir. Now, General Torre, if you're given information, for example, si Mr. Yap ay may possession of illegal drugs sa loob ng detention center at saka yung isang mayor doon na nakakulong ay mayroong 45, nagbigay ng information yung isang tao, what is the first thing that you should do? Would you believe hook, line, and sinker yung sasabihin ng deponent na yun? O yung informant na yun? I will check, of course, sir, the veracity of the information Yes, given and to that is what we call the vetting process Yes, sir. of the information. Now, Colonel Marcos, did you do that? Sir, ginawa siguro ni Major Laraga yan, sir. Ayaw ko makuha nyo siguro. Ginawa niya yun, sir, kasi in-approve man, sir, siya ng application niya. As I said, sir, kahit nandito naman po si Director, ang mga provincial officer natin, sir, is may independence po sila sa pag-apply ng search warrant. Ang regional chief po, hindi po nakikialam. Look, alam mo, ang sinasabi mo ba sa akin, hindi mo alam na magkoconduct ng search doon sa jail? Is that what you're trying to tell me? Nung approve na, sir, yung search warrant. Hindi nga. Oh, nung approve na po. Sagutin mo yung
Umiiwas ka kagad, dumidepensa eh. Ang tanong ko sa iyo, hindi mo ba alam na magkoconduct ng search warrant yung provincial office mo doon sa detention center? Alam ko po, sir, And kasi then, ano po dapat ang ginawa ninyo bilang regional head? Hindi binerify, ba ang responsibilidad mo ay titignan mo that everything is in order or in accordance with law? binerify ko yan, sir, clear. So, binerify mo and everything was in accordance with law. Tingin mo. Ni-repair din po yata yun sa legal, ni-repair din po sa legal ng CIDG yun, sir, kasi before the implementation, sir, mag-click clearance po ako kay Director CIDG. At the same time, sir, ipapa-verify din yung Intel report based doon sa information ng implementation ng search warrant ng Intel Division ng CIDG. Sagot mo na lang yan nung narinig mo yun na kailangan i-vet eh. Yun po yung... Afterthought na lang yung sagot mo, Colonel Marcos. But in all probability, hindi nyo ginawa yun. Kasi doon pa lang sa tanong ni Honorable Paduano, yung deponent ninyo, hindi ka panipaniwala. As a matter of fact, sinabi nga na debunk yung claim na yun eh, nung inyong witness. He was not a credible deponent according to the records. Colonel Marcos. Di ba? But anyway, DOJ, is the DOJ present? Yes, Mr. Chair. Ako, kanina, sinasabi ni Colonel Marcos, pinagyayabang na niya, na na-filean siya ng kaso, na-quit siya. Tama? That is what I heard. That is what you heard. Yes, Okay. Mr. Chair. Yun ang sinabi niya, di ba? Kasi, tama nga rin po yung sinasabi niya na since nagkaroon po siya ng trial, he has been arraigned, double jeopardy will set in. Tama po. Yes, Mr. Chair. And would you agree with me that the only way that the case can be reopened if there is a decision that there was a mistrial? That is correct, Mr. Chair. That is correct. Thank you. Thank you, DOJ. Pag-aralan mo yun, Colonel Marcos. Thank you, Mr. Chair. Since our lead chairman leave for a while, so I'll be continuing the questions, no? Okay. I'd like to refer to the CHR. If you indeed conducted an investigation on the killing of Mayor Espinosa, Honorable Chair, magandang hapon po. Yes, Your Honor, based on the records of the Commission, there was a human rights violation case with regards the death of Mayor Espinosa in 2016, Your Honor. can you tell us about that in full detail on the human rights violation? Ibig yes. sabihin, hindi sinunod ng pulis ang kanyang constitutional right. Am I right? Your Honor, based on the resolution issued by the Commission on Bank Fifth in 2016, yes, I can confirm on the records that the finding of the Commission is that there was a human rights violation committed against by the deceased Mayor Espinosa, Your Honor. What was your finding? Your Honor, if you will allow me, I have a soft copy of the resolution in 2016, dated, this resolution, it was resolved and the resolution was issued, dated, it's quite, there. My apologies, Your Honor, it's 53 pages. That's okay. 2nd
of August 2018. So it was the case was filed and docketed in 2016 and resolved in 2018. Can you just submit that to us, please? Yes, Your Honor, we can submit the resolution of the Commission and Bank, Your Honor. All right. I now would like to talk to Mr. Espinosa. Colonel Marcos, nag-peace sign na peace na ba kayong dalawa? Wala man ako hinanakit kay Kerwin, sir. Peace man kami. Yung sa akin lang, sir, magsabi lang ako kung ano yung tama at saka yung totoo, sir. Okay. Ganito, no? Bago ang ibang katanungan, I'd like to ask Mr. Espinosa, nung ikaw ay sinundo ni Director General Bato de la Rosa, sakay ng kanyang Land Cruiser, di ba? Yes po, Mr. Chair. Sabi mo sa amin dito na ikaw ay nasa likod at napapagitnaan ka ng 2 pulis. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. At pagkatapos niyan ay nag-usap kayong dalawa. Ang 2 pulis ay pinalabas. Nasa loob ka ng kotse, correct? Pwedeng ulitin po, Mr. Chair. Ang banggit mo ay kinausap ka ni General Bato doon sa loob ng kotse ba? Oo, doon po sa loob ng sasakyan, Mr. Chair. So pinalabas na yung 2 pulis, kayong 2 na lang nag-usap? Hindi po. While nag-moving kami, nagsasalita siya. Po, Nagsasalita siya? Opo, Mr. Chair. So andun pa yung 2 pulis? Andon po. Nabanggit mo rin na yung nanay mo nandun? Yung nanay na nandoon, doon po yun sa EIDG na opisina po. Okay. Kung saan ako naka-detain. So inulit ba ni General Bato ang utos niya sa'yo? Opo, Mr. Chair. So ibig sabihin, ang unang utos niya ay ginawa niya nung nasa kotse kayo? Opo, Mr. Chair. Pangalawa, inulit niya to doon nung naka-detain na? Opo, Mr. Chair. Narinig lahat ito ng mami ko at kapatid ko. Sinong mami tinutukoy mo? Yung mami ko po ay si Salipa E. Espinosa at yung kapatid ko na si Mariel E. Espinosa. O, inimbitahan po namin dito yan para mag-testify kung tama po yung, kung makorroborate po yung inyong sinabi. Ano po? Opo, Mr. Chair, pero may hilingin sana ako kasi may nangyari kasi sa nung kami ay papunta dito, may nangyari sa airport. Nihangyo rako sa ako ang parente nga ubani ko ninyo sa kay na ko imbitasyon sa Congress. Gidana ko sila nya kanang mga tawhana puro na ay pusil. So pag abot na mo sa airport na pagdating namin sa airport hinarang po kami yung mga kasama ko. Yung baril nila kumpleto po yun ang papel. May PTC, may LTAP, at may permit to carry. At sinabi ng airport police na revoke na daw yung mga baril nila. So, nagkaroon ako ng kaba kung bakit timing. Ilan yung kasama mo? 8 po. 8 kasama yung mami mo at kapatid mo? Hindi. Itong pagpunta ko ngayon dito ba, Mr. Chair? Okay. Ang sabi niya, Chairman Abante, is that nung papunta siya rito to appear before the Quad, may kasama siyang mga kamag-anak niya
na lahat ay merong LTAP, no, yung license to own and possess yung firearms, at saka permit to carry. Pero may nangyari raw doon sa airport na kung saan sila nag-take off. No? Ang sinabi ata ay na-revoke yung kanilang LTAP, no? Yung LTAP ng mga armas. Pag-imbitahan po sila, yung mama at kapatid ko, hilingin ko po sa Quadcom ang seguridad at security ng ang pamilya ko po. Mr. Chair, we can promise that, correct? Yes, we can promise that. At maghiling na rin ako sa inyo kasi nasabi ko na sa Mr. Chair, pwede matanong sa PNP kung bakit nangyari na ganun na biglang hinold yung mga baril ng mga kasama ko na kompleto naman sa dokumento. At humihingi ako sa inyo ng protection sa aking pag-uwi. Pagkatapos nitong hearing na to, sa aking pag-uwi, ng seguridad na makarating ako na buhay sa bahay po namin. Mr. Chair, we can provide that, correct? Yes, we are making arrangements right now as requested by the lawyers of Mr. Espinosa. Bigyan na ka namin ng feedback maya-maya. Salamat po, Mr. Chair. Okay, so pagkatapos niyan, you could be able to bring with you your mommy and kapatid, no? Yes po. Alright. Sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na sinabi na aminin mo na ikaw ay drug lord, correct? Yes po. Pero hindi ka drug lord. Hindi ako po drug lord. Naging addict lang ako. Okay. Ibig sabihin, ikaw ay user, hindi ka User. drug lord. Opo. Tama po. Gusto kong tanungin Mr. Chair. ang PIDEA, no? Yung pong PIDEA, nakalagay pa ba siya sa listahan na siya ay drug lord? O tinanggal nyo na? He is still listed, Mr. Chairman, Your Honor. So naniniwala kayo na drug lord siya? Can I just be clarified? Go Can I ahead, just make a go ahead. clarification, Sige. Your Honor? Yes. Sige. What I was trying to explain, Your Honor, was that, of course, we know now that there were and there are 3 lists. The first list, the second list, and the third list. In the first list, the names of the father and son are already listed as drug lords. This list, this first list was not validated yet when it was first presented. However, after the August 2020 listing, can I just confirm my intel? Yes, sir. After the August 2020 listing, which is now the third list, that list was later on starting to be validated. Kasi po may process, Your Honor. And, Was it amended? No. the Only names- validated. No, when it is when it is validated or when it is being analyzed, Your Honor, that list, there are 3 recommendations. 1, once a name is delisted. 2, the name is placed on suspense file. And 3, it is going to be retained. The names of the Espinosas remained in that list, although later on, the father was now negated. Neutralized. No. Neutralized. Negated, I'm sorry, I Okay. don't have to use the word neutralized. So it means that Mr. Kerwin is still active in your list. Yes, Mr. Chairman. Is he being investigated? We are monitoring him. Is he under surveillance? Yes, Mr. Chairman. Okay, Mr. Kerwin, narinig mo. Yes po. So anong Mr. Chair. gagawin mo ron para ma-clear yung pangalan mo sa list? Iano ko po, mag-request ako sa ating kapulisan at sa PDEA, maglagay sila ng, kung pwede, maglagay sila ng detachment doon sa gilid ng bahay ko. At ako ang mag-provide ng pagkain po para
totally ma-monitor nila talaga ako. Oh, Kung hindi lang talagang yun. may Can you not ask your lawyers to do something about that so that your name will be delisted from the PIDEA list? Because he's still there. And as long as your name is still there, you'll be monitored and surveilled upon and later on be investigated. Hindi lang po yun, Mr. Chair. Pati yung buhay ko, namimiligro pa rin. Okay, let me ask the lawyer, attorney. Tama ba yung nabanggit ko? What can you do something about that to delist his name kung talagang hindi na siya drug lord? Kaya sinasabi niya hindi na siya drug lord eh. So what should he do for his name to be delisted from PIDEA because he's still active? Good afternoon po, Mr. Chair. Ang alam ko po dyan, just like the ordinary drug watch, drug list ng ordinary PNP, watch list, or listing ng PIDEA or NBI, that is internal policy po nila yun eh. Memo nila yun according to Intel report. But I think the PIDEA should look into the number of cases that were dismissed, which were based only on information relayed by coerced witnesses who never testified in court. Na-file po yung mga kaso kay Mr. Espinosa based on the affidavits of detainees and confession. Wala pong independent, relevant evidence about the drug activities. Yeah, well, there might not be, but still, officially, he is in the list. I would not know if there is such thing, Mr. Are you Chair. not going to do something about it for him to be delisted? We will try. If indeed, hindi ka na drug lord. Am I right? Hindi ka talaga drug lord. User ka lang. Opo, At hindi ka na gumagamit ngayon, correct? Hindi na po. For how many years now? 22 years na po na hindi na ako gumagamit ng droga po. Napansin ko, meron kang tattoo. No. Oo. Ano ba yun? Meron po akong tattoo. Tattoo mo dito lang o buong katawan? Hindi po. Dito lang sa braso ko. Kailan ka at sa nagkaroon likod. yan? Nung nakulong ako last 2008. Nung nakulong ka, user ka pa. User po ako doon. Pero talagang Mr. Chair. sinasayang mo ngayon, dito sa committee ito, na hindi ka drug lord. Yun ang Hindi. gusto kong malaman. Hindi po ako drug lord. Gusto kong tanungin si Colonel Marcos. Naniniwala ka ba sinabi ni Mr. Kerwin na hindi siya drug lord? Kailanman hindi siya naging drug lord? At hindi siya drug lord ngayon? Una, sir, yung declaration niya, sir, na hindi na siya drug lord ngayon, siya lang po nakakaalam noon, sir. Ngayon, ang makakasagot po niyan, siguro yung PNP drug enforcement natin. Ang tanong ko sa iyo, dahil personally, kilala mo siya eh. Pangalawa, sir, sa Senado po, sir, during the time na nag-Senate hearing kami, inamin naman niya na drug lord siya. Confessed drug lord. At the same time, Kailan niya inamin? nung Senate hearing, sir, Well, inamin niya. way back 2016. Inamin niya, sapagkat sinabi niya dito, binago mo yung iyong testimony, di ba? Yes po, Mr. Chair. Now, let me ask you a question now. Batay doon sa sinasabi mo, Colonel Marcos, no? Yung testimony mo sa Senado ay ayon sa sinabi sa iyo ni General Bato. Po. Correct. Opo. Ngayon, dito sa amin, iba na ang testimony mo. Opo. Yes Pakisabi mo Mr. sa amin, Chair. sa taong bayan, kung dapat kami maniwala sa iyo. Ibig sabihin, hindi dapat paniwalaan yung testimony mo sa Senado. At ang dapat paniwalaan yung testimony mo rito. Para sa taong bayan, kasi nung panahon na nag-testify ako sa Senado, may nangyari na pananakot, may fear sa buhay ko. At pinatay na ang papa ko on that time. No, ang hindi pa ako nag-testify sa Senado.
Kaya yung plano, sinunod ko na lang talaga para lang ma-save ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya, lalo na sa aking mga anak. Kaya inamin ko doon kahit walang katotohanan dahil sa takot na tinatakot ako na baka ako ang masunod sa aking ama na pinatay ng mga PNP. Therefore, Mr. Kerwin, dito sa aming committee ngayon, binabanggit mo ang katotohanan na ikaw ay natakot sa buhay mo nung sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na may mangyayari sa iyo kung hindi ka mag-testify ng ganon. Tama ba ako? Opo, Mr. Chair. So pwede bang pakisahin mo ngayon na ang talagang nag-utos sa iyo na sabihin ang testimony mo doon sa Senado ay si General Bato de la Rosa? Exactly, Your Honor. Siya talaga ang nag-utos sa akin at nagplano kung ano ang mga sasabihin ko doon sa Senado. Hindi katulad dito na nandito ako sa Quadcom ngayon, wala pong sino man na sa akin, nag-udyok, kundi ako ang sarili ko dahil nakita ko sa TV na marami nang lumulutang at na-feel ko ngayon sa panahon na yon na talagang inusisa ang AGK sa ating bayan. Marami. Kasi alam mo, Mr. Kerwin, sasagutin yan ni Senator Bato eh. Oo. Pupunta siya ng media para sagutin niya at sabihin niya lahat na mali at kasinungalingan ang sinasabi mo. Hindi lang yun ha. Marami siyang DDS trolls eh. Na ibabas din kami na sinungaling ang iyong sinasabi. Ano masasabi mo doon? Inaasahan ko na yon na i-deny talaga niya. At ang mga trolls niya, naghanda na ngayon kung ano ang ipalabas nila sa social media at sa mga kwento na gagawin nila. Okay. Ang nabanggit mo rin, kaya ginawa yan sa iyo ni General Bato, sapagkat yun ay utos ng nakakataas sa kanya. Tama ba ako? Tama po. Okay. Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? Nakakataas kay General Bato, sa palagay ko, sa aking pagkaintindi, walang iba kundi presidente na lang ang pinakamataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Paano mo nasabi yan sa palagay mo? Kasi itong mga nangyari na mga EJK, kampante ang mga kapulisan maliban lang sa mga matino na pulis na dadamay sa mga kabalastugan ng mga pulis na hindi nahihiya, na gumawa ng karahasan, inabuso ang kanilang uniforme, na gumawa ng patayan dito, patayan doon, parang mga hayop na lang ang tingin nila sa mga drug related. Hindi nila binigyan ng pagkakataon, hindi nila binigyan ng tamang due process na pwede namang magbago ang tao. Kaya ngayon ang Pilipinas nakilala sa buong mundo sa maitim na background dahil sa patayan, sa extrajudicial killing. Okay. Palagay mo, sino ang nag-utos para ipapatay ang papa mo? Tayong mga Pilipino, nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narcolis. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko.
So naniniwala ka na ang dating Pangulo ang nag-utos ay papatay ang iyong tatay? Opo, Mr. Chair. Oh, bukas, lahat ng DDS troll, titirahin tayo. Tama. Okay lang yun. Basta ang sa atin, ang katotohanan lang. At hindi naman mga bata ang lahat ng Pilipino na naniwala sa senaryo nila, Mr. Chair. Ito, no?